Ay, magandang hapon mga bossing. Medyo maaga tayo ngayon, oo. Nagka-intereso ako rito sa dito sa drama ni Inday Sayad, bago lang ho ito eh. Ang pamagato nitong drama na to, magbibigay ho tayo reaction dito. Ang pamagato nito ay Patawad. Pakinggan ho natin siya ha. Bago lang ito, nagkakagulo na ho ito social media to. Verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, Binabasa niya ho yung ewan ko sino naman ang sumulat itong script, itong kanyang script na to, oo. Palagi ko talagang dapat na magpatingin to sa psychiatrist, oo. nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Putres ka. Ano yung pinagdadaldal? Anong mga friend, malala na ho ito. Kung hindi niya nakuha lahat ang gusto niya, na maging siya ang magiging Secretary of National Defense, hindi niya rin nakuha yung 100 billion na hinihingi niya nung siya ay inappoint ni Bongbong bilang DepEd Secretary. Di ba? Humingi siya. 100 billion na tatapusin ko ika. Ayan, sabi niya. Marami siyang hiningi. Tapos ngayon, eto siya. Wala na ho talaga. Ang nananatili na lang na naniniwala rito ay may malaki talagang diferensya kaysa dito. Mas baliw na ang naniniwala dito eh. Tuloy mo, Sayad. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Alam mo, para kang makapagsalita ng ganitong klase, kailangan maayos kang tao eh. Si Bibi Leni nga, kaayos-ayos na tao. Hindi yung nagsalita ng kung ano-anong ganito doon sa tatay niya. Na sa dami ng pinapatay, ninakaw, ng tatay nito. Grabe. Pinakawalang yanga sa lahat ng presidente, yung tatay nito eh. Na naalaman ko sa totoo lang. At ito, pinakawalang yari na vice presidente na nakita ko. Kakapal ng mukha nito mga to, sa totoo lang. Tuloy mo, Sayad. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget. Paano hindi nga dati nga malaki budget mo, billion-billion ang binigay sa'yo nung umpisa eh, bandang uli, nung lumiit na, dahil hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinadala yung billion-billion, mga rental ng safe houses, at kung ano-anong talagang hindi yung kailangang ihatid ka gabi-gabi ng helicopter para madatnan mong gising yung iyong anak. Grabe ito mga friend. Ay nako, PBBM. Na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete. Nakaitim pa yung baliw,
nahiya ka na lang kaya ka umalis sa kabinete. Kaya ka umalis sa kabinete, hindi mo na makuha yung gusto mo. Paano? Gusto mo 2 billion ng budget mo sa DepEd. Billion ang hinihingi mong budget sa OBP mo. Hindi mo na makuha. Paano mo nga makukuha? Hindi mo na maipaliwanag kung saan mo dinadala yung pera. Siyempre dadaan ka sa House of Representative, dadaan ka sa mga congressman at sa kongreso ipapaliwanag mo kung paano mo gagamitin yung perang billion lahat ng wala na talaga to mga friend. Yung libro niya na magkaibigan na 10 milyon ang hinihingi niya, si Ibon tsaka si Pagong ba yun, Agila at putang ina talaga, walang yato. Nako, Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. tangina mo. Mula pa ng 2023 magiging kapalit yung impeachment. Hinihingi sa ipaliwanag mo kung saan mo dinala yung mga pera. Yung confidential funds, saan mo, pinagpapaliwanag ka, anong pinagsasabi nito? Naglusartan na ako mga pre, Butangin na, pero ito, pag ito hindi na impeach, paulit-ulit ako, Itong administrasyon na to, ibig sabihin, isang malaking hausyaw. Pag hindi na impeach to, Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Yan yung pamagat, paumanhin at patawad. Humihingi raw siya ng paumanhin. Akala ko putanan to, ang ihinging paumanhin itong gago na to, yung mga nilustay niya at yung mga kasalanan na ginawa ng pamilya niya sa gobyerno nung nakaraang tatay niya. At wala akong ginawang matino ito. Simulat sa pool, wala akong ginawang matino ito. Humingi ng pera kay Bongbong pagkaupo, 250 million ang hinihingi. Ang naibigay lang ni Bongbong, 125 million. Inubos. May utang pa nga si Bongbong kung tutusin mo Kasi 250 million ang hinihingi niya Ang binigay sa kanya, 125 million. Nubos, 19 na araw lang yata Utang kapal ng mukha na itong pamilya na to. Hindi to tao. Patawad. Yung patawad. Kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Tinulungan mo? O ikaw ang natulungan? Anong ibig sabihin itong utang inan to? Wala. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng Ang hingi mo ng tawad, yung mga maraming Pilipinong pinagpapatay ng tatay mo nung panahon ninyo, nung panahon ng ama mo, yun ang ihingi mo ng tawad. Anong nalulunod? Walang iya talaga itong hayop na to, Tama sabi. Demonyo to na nagkatawang tao. Kaya nga alam niya siya maging presidente ng impyerno Di ba? dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon. Yun ang nangyari nung panahon ng tatay mo, lantaran ng pang-aabuso ng institusyon. Kaya ang daming nangamatay, walang makuhang hustisya. Yung mga pinagpapatay nung war on drugs ng tatay mo na sinasabi, mga oplan tukhang, mga kung ano-ano, double barrel, walang nakuha. Kaya napunta sa ICC yung tatay mo, doon na kayo, tangina. Yun ang ihingi mo ng tawad. Humingi ka naman ng tawad doon sa pinagsasapak mo na sheriff.
Anong patawad na? Wala talaga to mga friend. Sakit na ulo to. para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Tangina mo, ano ba ginagawa mo? May nagawa ka ba dyan sa hinihingi mo ng tawad? Maliban na maglustay ka na magluksay ng pera ng kaba ng bayan. Kung saan saan ka nagpupunta. Mayroong kalamidad dito, nanonood ka ng concert. Sa Germany ba yun? Ha? Puro kahayupan yung hiningi. Ano tas hihingi ka ng tawad? Ano hihingi mong tawad? Ano to? Walang katorya talaga, mga friend. Yeah. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil Nagkasakit siguro na bawi ng buhay. Ang dapat mong hingi ng tawad, yung mga walang sakit, nangamatay nung panahon ng tatay mo. Nanginan to, gago to. No? sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Basta ako, mga friend. Maski pa paano, tinatanong na utang na loob ko. Kasi, punta kami ng SIMC, Government Hospital sa Santiago. Na-opera ang mata ng asawa ko libre. Meron lang kaming PhilHealth. Oo. Libre, 2 mata. Oo. Katarata yun. Pati gamot, libre pa eh. Ewan ko, sabihin itong hype na to. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa At yung insulin na sinasaksak ng misis ko, insulin dependent po siya eh. Nakukuha ko ng libre dito sa center namin. Mahal din yun. Nasa 700, 600 isa. Nakakaubos ko ng 2 ganon sa isang buwan, si misis. Libre ko yun. Maski pa paano, nakinabang din ng konti sa gobyerno. Diba? Laking bagay na yun. Tsaka yung mga gamot ng apo ko, mga vitamin, nakuha lang sa center. Libre yun. Ang pagsasabihin itong walang yan to. Hindi lang ako, marami nakapila. Dito sa Tiague. Maraming gamot na pwede mong kunin doon ng libre. Tuloy mabaliw. pangalan ko. Ano ba sisirain pa sa pangalan mo? Kayo na nga sumira sa pangalan ninyo. Mga halimaw kayo. Pinagpapatay niyo yung mga tao. Libo-libo. Tapos nagnakaw ka naman kung anong pinagagawa mo. Ilalang yamin DepEd. May mga kung ano-anong ghost student. Kung ano-anong ginawa mo. Ngayon, anong patawad na sinasabi mo? Bugok talaga itong putang inan to. Mapapamura ka eh. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para Kaya mag-resign ka na. Umalis na kayo sa gobyerno, kayong mga Duterte. Magsawa naman kayo sa kaba ng bayan. Hindi nyo rin maipalipaliwanag kung saan nyo dinala yung pera nung panahon ng ama mo, 51 billion kipulong. Ikaw, napakalaki, mayor ka pa lang, ang laki na ng tinatamasa mong pera. Tree planting, magnegosyo taday, libre sakay, libre tinapay. Yun lang naman ang inire-report nito. Wala. Di ba? Ewan ko, mga friend. sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay
sa ibang bansa. Walang Di ano gagawin? Doon sa mga kababayan natin walang bahay sa ibang bansa, ano ba mangyayari na, Sarah? Natatakot ka sa mga kababayan mong walang bahay sa ibang bansa? Bakit? Gigirahin na ba ng China ang Pilipinas? At gugunawin na ba ng China ang Pilipinas? At kailangang mga ibang bansa na at magkabahay sa ibang bansa ang mga Pilipino at lalayas na rito sa Pilipinas? Putang ina to, talagang wala sa hulog na to. Dapat, His Excellency, gawan mo ng remedyo to. Pa-hospital mo to. Malaki tama nito. pangalawang pasaporte, Oh. walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Sa kami tatakbo? Sa China? Gago to, no? Talagang wala na ho to. Ang lalim ng nito, hugot nito. Pag ganun pa siguro. Ang ina, haharap ka sa tao, ganyan na sasabihin mo. Ha? Utang ina, sira ulo to. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Hindi lalo ng panahon ng tatay mo. Face mask, magkano? Pinagkakitaan pa yung COVID. Wala to. Wala talaga mga boss. Baliw to, baliw. Na ako'y kahadlok. Oh. Nga moabot ang adlaw na Naman, nag-German ka na naman. Hindi naintindihan ng Pilipino yan. Ikaw lang nakakaintindi yan. At saka yung mga kaparehas mong may sira sa ulo. tawaton na lang nato ang kapugrihon Nato. isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Binabasa niya, oh. Ayan, Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok Oh. nga moabot ang adlaw Oh. na wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, Tang inang to, no? I offer my life, my strength. Pagsasabi nito, sira ulo to. Anong I offer my life, my strength? Gago. Nanggugulo kayo eh. Nanggugulo kayo. Pero wala eh. Asa na ba yung hustisya talaga para sa mga to? Ang dami ng kaso sinampa dito. Kinasuhan na ng NBI to. Dahil nga doon sa grave threat na ginawa nito, wala naman. Hindi gumagalaw. Walang nagpapaano. Dapat may warrant arrest na to. Dapat to, mayroon ng kaso to. Anong probable cause pa kailangan doon sa pinagagawa nito? Hanggang ngayon, hindi pa yata na-freeze ang mga bank accounts nito. Ang dami. Ang dami. Iba, sabi niya, pinuntahan niya lahat ng bangko. Dahil yung ganito-ganito, sabi ng bangko. Wala eh. Wala eh. Wala eh. and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para Tangina mo, Diyos. Minura nga ng tatay mo yung Diyos na sinasabi mo. Ay bagay, baka yung Diyos nila. Oo. Wala Asa na yung kaso ni Kibuloy? Ano na, may na ano na ba? May verdict na ba doon? Guilty ba yun? Puro nakakulong lang sila eh. Nakakulong lang sila, no bail. Pero wala pa eh. Wala pang kung kinukuha na sa Amerika si Kibuloy, di ba? Dong extradition treaty ng Amerika, kinukuha na yan para humarap sa Amerika. Hanggang ngayon, hindi pa binibigay, Hindi ko alam kung protektado ng
Ha? Sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Kumakain ng pera. Ina ka. Sara Duterte. Putang ina to. Kalahin mo, ako si Sara Duterte. Sino ba mga hindi nakakilala sa'yo? Tangin tao to. Ako si Sara Duterte. Ano ka? Bakit? Ano ka Sara Duterte ka? Ako bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Tatakbo pala siya bilang Pangulong Pilipinas. Ito masasabi ko, Sara. Pag ikaw nakatakbo, panalo ka na. Tapos na. Ganun lang yun. Gaya ng sabi ni Atienza. Hindi ito Atienza. Comelec. Kung sino gusto niyang manalo, siyang nananalo. Ha? Takay mo makakatakbo to, nangangarap ito makatakbo. Putangin na to. Sa katakot-takot na kawalang yaang kahayupan na ginawa na itong pamilya na to sa mga tao ng Pilipino. Oo. Wala namang ginawa to. Sa pagiging vice presidente niya, wala. Bukod yun nga, nagnakaw, confidential pa, hindi niya may paliwanag, pinagbantaan yung buhay ng Pangulo, asawa niya, pati yung speaker. Pinagmumura yung si Bongbong, lahat. Tapos, ayan, nagdideklara na tatakbo raw siyang presidente ng Pilipinas. Baliw, di ba? Yun lang yan mga friend. Pag ito nakatakbo, putangin na. Lahat ito kagaguhan na to na nangyari. Lahat itong nangyayari na to, puro katarantaduhan lang. Isang malaking sarswelang ang katapusan, lagi ang pamagat pala dapat, gabi ng lagim. Takin nung lakas ang loob nito para magdeklara tatakbo siya, katakot-takot ang hinaharap nito, impeachment, meron pang, may mga kaso pa na sinampas si Trillanes, dito, naku, utang ina, ewan ko, pag ito nakatakbo, naging inutil, lahat ang sangay ng kapulisan, lahat ng NBI, DOJ, Ombudsman, lahat po yan naging inutil. Kongreso, Senado, lahat naging inutil. AMLAC, nasa na yung AMLAC? Nagdeklara na to ng kanyang salin, 88 million lang ang salin nito. 37 million naman kay Duterte sa tatay niya. Asan? Asan ang harap-harapan na ho yan yung ginawang pagdideklara ng salin nito. Harap-harapan na ho nito na winawalang yan. Halos ang gobyernong ito. Walang galaw harap-harapan na sinabi niya, pinuntahan ko lahat ang bangko kasi ganito-ganito, sabi ng bangko, hindi raw din nila alam bakit ako may account doon sa bangko. Ay nako mga boss. Losartan Pamor. Tuloy mo baliw. Merong gustong mag-question. Any question? Tignan mo sagot ni Sayan. Wala siya sasagutin question. First question. Next time na question. Next time na Thank question. you. Thank you. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Any question? Sabi na, sa kanin question, no more question. Ang inan to. Dagdagan natin ng konti. Mahaba na rin. Kakakukulab pa tayo mga boss. No? Abogado ni PRD, hindi dadalo si Duterte. Hindi daw dadalo sa Lunes na yung confirmation of charges yata. Di ba? Hindi dadalo si Digong. Nung ka pa sana dito malo. Tuloy natin. February 23, magsisimula ang confirmation of charges here. Confirmation of charges.
Meron ho ito 32,000 views 7 hours ago. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity. Ang ilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings pupunta raw sa The Hague para personal na saksihan ng pagdinig. Si Duterte naman hindi dadalo sa pagdinig sa pamagitan ng video conference ayon sa kanyang abogado. May unang balita si EJ Gomez. Maski video conference, hindi asal si Digong. Di mag-ano kayo ng confirmation of charges dyan. Wala, baka sa totoo lang mga friend. Baka hindi na dumalo si Digong. Hindi na yan dadalo. Sa February 23, magsisimula ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC para ito sa kinakaharap niyang 3 counts ng Crimes Against Humanity for murder at attempted murder dahil sa madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sabi sa GMA Integrated News ng lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi dadalo ang dating Pangulo sa confirmation hearing sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nang tanungin kung personal na dadalo ang Pangulo o i-waive ba niya ang karapatan, tumanggi na si Kaufman na sagutin ito. Nakahanda namang pumunta sa The Hague ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial. Matalino talaga si Kupalman Talagang hindi niya na talaga padadaluhin yan kasi wala namang gagawin si Duterte. Mapapahiya lang siya. Dahil lahat ng ebidensya, baka nandun na sila Las Cañas, yung mga hitman niya, Motabato, nandun na lahat, yung mga pinagpapatay niyang pamilya. Anong ni Kupalman na depensa? Wala. Maliban na, yun na lang ang pinaka-depensa ni Kupalman. Walang jurisdiction, itong International Criminal Court kay Duterte, kaya hindi na sila dadalo. Nung pa sana, tanga-tanga. Nung pinatawag, dapat hindi na siya. Dapat nung umpisa pa lang, sana, hindi na, si Duterte tanga rin hindi na siya dapat nagpahuli dyan Dapat sana, nung ano pa lang, hinahuli siya rito, nagwala na siya rito Hindi niyo ako masasama ng buhay. Pagdating na, nadala siya sa dahig. I will not recognize this court. Hindi yung, my name is Rodrigo, wala. Ibig sabihin, nung tinanong yung pangalan mo, nire-recognize mo na yung korte. Kasi tinatanong ako, sino ka Ikaw nga itong akusado di ba? And sumagot ka. Kaya yun na. Ngayon, tsaka ka pa ngayon sasabihin mo, hindi kayo dadalo sa confirmation of charges. Wala. Pero, ano kayo mga hindi na, ako sa akin, sa totoo lang, hindi na to lalabas. Hindi na to dadalo. Hindi na to dadalo. Bahala na kayo ICC kung anong gusto nyo gawin. Dating sinabi naman na ni Digong, di ba? Maski na pakain nyo pa ako sa pating. Ganun lang yan. Mag-ano ka na, ganun na talaga gagawin mo dyan, Digong. Killings para personal na saksihan ng confirmation of charges. Kabilang dyan si Shira Escudero, ang kanyang kapatid, na tagpo ang nakagapos ang mga paa at kamay at tagtad ng tama ng bala ang bangkay noong 2017 sa kasagsagan ng drug war. Gusto ko pong tumayo sa harap ni Duterte, ipakita sa kanya na totoo kaming mga pamilya at isa lang po ako sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Libo-libo po kami. Kasama niya ang iba pang kaanak na migrante kaya nasa Europa na. Marami pa raw sanang gusto rin pumunta kung hindi lang limitado ang pondo. Pero higit sa pera, hamon din ang natatanggap umanong banta sa kanilang seguridad. Sa kabila niyan, may mga nakalatag na silang aktibidad gaya ng pagmarcha patungong ICC sa unang araw ng confirmation of charges kasama ng ilang human rights groups sa The Hague. May maikli rin silang programa bago pumasok ng ICC para panoorin ng pagdinig. Sa ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, 3 oras kada araw lang ang pagdinig bilang pagsasaalang-alang sa kalusugan ni Duterte. Kaya hindi tiyak kung magpipresinta ng testigo ang ICC prosecutors kahit pinayagan na sila ng ICC Pre-Trial Chamber noong nakaraang taon. Kung meron, kabilang sa mahalagang testigong iharap ang mga insider witness.
Dati nang napaulat na nagbigay na ng testimonya sa ICC sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas. Pareho silang nagpakilalang naging hitman ng Davao Death Squad. Kapwa nila itinuro si Duterte bilang nag-utos umano ng mga pagpatay. Most usually, itong mga insider witness ay kabahagi nung plano, posibleng down the line, lower rank sila, mababa sa hierarchy, pero willing na mag-come forward ngayon. Kaya ito yung uri ng mga witnesses na pwede nating asahan sa ICC. Ito ang unang balita. EJ Gomez, Yan, paano mo babanggain yung ano na yan? Yung mga testigo na yan, no? Itong si Kupalman, hindi naman taga rito sa Pilipinas to. Alam niya ba kung paano ginawang talaga, wala na akong kapanapanalo yan. Tsaka yun nga, ang abogado ni itong si Digong, si Kupalman, wala namang halos naniwala na lang yan sa mga kwento ng kwento ni Duterte sa kanya. Hindi kagaya ng ICC na pumunta sila rito para mag-imbestiga. At ang mga testigo ni Digong, kalabang kay Digong, sarili niya mga hitman. Sinasabi ko paano nila pinatay, chinap-chap nila yung mga tao. Anong alam ni Kupalman dyan? Di ba? Kung saan nila nilibing, sa Laud Quarry, di ba? Kaya yun na lang ang depensa ni Kupalman. Huwag ka nang pumunta. Dito ka na lang. Huwag mo nang i-recognize. Yung gagawing confirmation of charges na yan, wala na tayong yan, bahala na sila. Wala namang ibabangga si Kupalman kung hindi, wala kayong jurisdiction, mahina na yung kliyente ko, ganun ganito. Yun na lang wala naman siyang ibang depensa wala naman siyang ibang depensa talaga, wala siyang katipid-depensa, sayang yung bayad kay Kupalman. Doon din pala bagsak mo, Duterte. Di ba sabi ko, dapat hindi siya sumagot, no? State yun, wala, I will not recognize. Umpisa pa lang sana, ganun na. Hindi, umpisa, I am, wala. Ibig sabihin, nire-recognize mo yung International Criminal Court. Nasabi mo, hindi mo nire-recognize. Ngayon, sa kakapaganyan, wala na. Bahala na. Pero, yun na lang ang pinaka-depensa nito si Digong. Dalawa nga yan mag-hunger strike siya, huwag na siyang kumain. O kaya ayan huwag na siyang sumipot dyan kung anong confirmation of charges na yan. Maski pa video conference, wala naman siyang maisasagot Sa mga tanong, wala siyang maisasagot. Magkulam na tayo mga boss. At alam din ni Kupalman na walang depensa yan. Yun nga lang pinaka-depensa niyan may sakit, wala sa katinuan, walang jurisdiction. Yun lang lahat yun na-reject na, di ba? Ano pa sasagot ni Kupalman? Wala na. David Aling Mendoza, shout out. Good evening po, Karos. Bakit ngayon ay parang ayaw isuko ng Senado, sina Bato at Bonggago? May paliwanag na dyan. Ang daming nagpaliwanag dyan. Attorney Bueno, Din Santa Maria, na yung mga senador na yan, kaya lang nagagaganyan yan dahil politiko nga Whiskey, shout out. Sabi mo nga yan, Karo, kasabwat nga ng demonyo. So, sabit sila. Totoo, sabit talaga mo yan. David Ali Mendoza ulit May nagsalita din po sa ICC lawyer na walang kinalaman o pakialam ang local court natin sa arrest warrant na issue ng ICC. Yun nga. Si Ruben Carranza pa. Yun din, sabi din. Ang dapat lang daw po gawin ng local court ay i-check kung tama ang pangalan na nasakdal at kung ano ang krimen niya. Kaya nga daw po, mali ang pananaw ni Lacson na idaan muna sa local court arrest warrant ni tama, yun nga. Hindi na mabugado si Lacson yun mga talaga, mga dean, mga si Igoy Canyosa dating president ng Integrated Bar of the Philippines tapos alam mo kumisan ewan ko. Ay nako, Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Ikaw din, Librado. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Kalat ni Baya, shout out. Sana okay ka lang, Mike, Long time no si tayo, Sana okay ka lang talaga.
Kalat ni Violet. Good evening, Kasani. Banat lang ng banat. God bless your family. God bless kalat niya. Pastor John Lagon, my friend, shout out. David Ali Mendoza. Karoks, bakit ngayon po ay ayaw ng samahan ni Bato at Bongo si Digong sa dahig? Yun nga, nung hinuli si Digong, kung todo iyak sila, gusto nila samahan si Digonggong para maalagaan nila. At itong namang si Bong Gago, o ngayon, dalhin na ng tsinelas, si Katay Digong nyo. Baka makakalimutan mo pandalhin yun, ha? O, totoo. Basta yan, pag yan hindi hinuli yan dito at ibinigay sa dahig, putang ina, ginagago na tayo. Ginagago nitong mga to, ang mga Pilipino. Wala na, pupulutin na lang nila yan eh. May warrant eh. Ang daming nagsasabi na dapat gumana Interpol dahil miyembro nga tayo. Tapos sabihin niya, dadaan pa sa korte kung ano-ano. Masyadong garapal. Ha? Maski ito si Kibulog, dapat ito, binigay nito. Inihingi na ng Amerika to dahil sa mga kasong kinakaharap niya ron dito eh. Di ba? Kaso may mga sinasabi, kailangan matapos muna yung kaso ni Kibulog dito. Putang na, hindi naman kailan pa matatapos yun. David Ali Mendoza. Karoks, yan si Toron, kaya gusto niyang makasuhan si Batot Bongo sa Pilipinas ay para ma-surrender yang mga yan sa ICC. Kaya nga po di marahil kinasuhan niyang mga yan para ICC na ang maghain ng kaso kanila. Diyan sila nautakan ni Sentry. Totoo yun. Hindi sa nautakan, wala talaga mangyayari rito eh. Ang dami ng kinanong kaso rito, wala nangyayari. Ted. Shout out Ted. Hindi magulo ang warrant ng arrest ICC ayon kay Jose Claire Castro. Kung anong paraan na hiluin Interpol si Digong ay ganun din sa 8 nasa listahan ng ICC. Pero sa Senado, lahat sila doon at si Ontiveros ay idaan daw sa local court para siguro humaba ang pagdinig hanggang hindi na magkadinigan. Totoo, ligtas ang mga kriminal. Yan ang Senado natin ngayon. Kampi sa kriminal. Porky senador din sila. Totoo yan, Ted. Yan, pinapatikos na nga sila eh. Yung mga pinagsasabihin ng mga sinatong eh. Rodelia Alpiloro. Hello po, Karoks. At kay Lacson, may dahilan yan kung bakit ganyan ang naging opinion niya. Alang pinagkaiba sa mga pirma ng mga senador para lang mapauwi si Duduño. Tama. Sa akin lang, baka kako, ganon din gawin nila. Palabas ko no, para maipakita sa mga kasama nila sa Senado. Gulo sir, bahala sila. Salamat sir. Ingat po tayo lahat and God bless us all po. God bless Rodelia. Ted ulit Roque, maglusartan ka na ulit. Umiinit usapan. Nakakataas talaga ng dugo mga inang yan. Mary Lebron, shout out Elizabeth Iscario. Good evening Sir Rox. Dapat lang naman sumunod sa batas ang mga administrasyon ngayon BBM. Na member tayo ng international law. Bakit di na tayo member ng ICC? Kahit hindi na tayo member ng ICC at nung maganap ang krimen, ginawa ni Duterte sa member pa tayo doon. Ewan ko ba dito sa pro Duterte ng senador o nasa katungkulan ng makadutae. Hayaan nilang maaresto ito sa legalidad at mabigat itong kaso nila. Crimes against humanity, di ba? Totoo. Elizabeth ulit Isa pa, dapat lang naman na mabigyan ng katarungan ang mga Pilipinong pinagpapatay nila na walang due process. Yan dapat ang ipinaglalaban ng isang mabutit matinong tao sa kapwa. At yung mga DDS na yan ay pro Duterte, sarado na mga utak niyan at di na marunong mag-isip. Ang mga yan, importante sa kanila, maipagtanggol nila ang kanilang mga puon na kahit demonyo na pa ang mga ito, sarado na ang utak ng mga yan. Buti nga at may ICC na magbibigay ng justice sa mga Pinoy na may due process at maparusahan sila. God moves in a very mysterious way. Sir Rox, totoo. Elizabeth, mabuti nga, nagmembro pa si Pinoy ng ICC. Si Pinoy yata ang nagmember ng ICC, di ba? Kung hindi, patay. Paano na kung di tayo member ng ICC? Di palakpaktengan na lang itong mga putang ng mga mamamatay tao na to, di ba? Kaya nga dapat, His Excellency, bumalik ka na sa ICC. Ano pa, naantay mo, palala rito eh. Ito mga nangyayari. Calling
anti-Claire. Ted, sa ayaw at gusto pala na Senado sa pag-aresto kila Bato at Bongo na isuko sa ICC, ang kung gugustuhin ni BBM ay walang magawa ang sino man sa Pilipinas. Totoo! Kaya nga to si Excellency, ano ba? Shirley J. Cero. Ito naman si Senator Lacson, nag-iiba ng tono ngayon. Bakit ka maawa dyan kay Bato at Go? Bakit? Naawa ba sila sa mga biktima nila? Totoo. Ted ulit, Palagi ko kung hindi masusunod ang paraan ng aresto si Digong at ibang hinaharap ng aresto kila Bato, ito ay lalabas na illegal nga ng aresto yung si Digong. Kaya malamang ipahuli at isuko agad sila Bato at ICC tulad ng ginawa kay Digong. Totoo, Ted. Sa AJ, shout out, Karox. Sa batas ng Diyos, haharap ka rin sa langit o impyerno ni Satanas. Totoo yan sa AJ, Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, shout out mga friend, Annalisa Apolinar, shout out sa inyo, Sabi ni Impong Basyang, tintiyadali po, kumakaway at bumabati po sa Jose Rox, sa buong Team Rocky Warriors the Great, namingiti at mapagpalang buhay. Grabe talagang gulo si Rox. Parang halo-halong kalamay ube, totoo. Di na po magkamayaw. Alam mo po, Sir Rox, hanggat bulok po ang umaandar na sistema ng gobyerno po natin, talagang huwag ka na pong umasa pa, Sir Rox, na tayo magkakaroon po ng katahimikan. Ano po, totoo yan, Tia Delica. Puro po ubod ng gagaling, ubod po ng tatalino kung mag-speech parang mga Don Pacundo, pero wala pong makitang malinaw at maresolba sa puro bangayan dito, bangayan doon. Takas dito, takas doon, tago dito, tago doon. Nakakasuka na po, Xerox. Ano ba talagang klaseng batas meron po talaga tayo? Batas na butas-butas. Mas takot pa yung mga manghuhuli sa huhulihin. Pero kung ikaw po isang ordinaryong Juan de la Cruz lang, ay susmiyo po, Xerox. Mission accomplished po agad. Wala nang papitik-petik, kulong po kaagad. Ang kawawang Juan na nahuli lang pong nagkakarakrus. Namatayan pa ng anak yun. Pero pag ang mga target po ay mga pusakal na magnanakaw at naging bilyonaryo sa pagnanakaw sa kabanan po ng bayan, talagang super walastik po sa kapal ng mga pagmumuka at tapang po ng mga apog na sila po talagang malakas ang loob na matatapang sa paglaban sa gobyerno, Sir Rox. Totoo yan. So paano po tayo matatawag na matuwid at patas po, Sir Rox, kung pagdating po sa labanan ng hustisya, yung kukulo-kulo lang po yan ang pwedeng makulong? Yun nga. Pero yung mga hagom at buhaya, ayun, at mga naglipa na po saan-saan po hanggat nasa ilalim po ng kapangyarihan ng mga dutay, ang lugmok po nating bayan, Sir Rox, masisisi ko pa po talaga ang pakikipaglakbay ko po kay Pugong Biyahero. Dito po walang stress. Likes and subscribe lang. Pa-jackpot na ka-Gcash, ubod saya ng Pugong Biyahero. Kumpara po sa ating mga pulpul politiko, Sir Rox, wala ka pong mapala kundi puro bangayan. Sukang-suka na po tayo sa puro walang kamatayang telesereng, walang katuturan po, Sir Rox. Totoo yan. Ay, Tia Deli. Bulok na sistema po ng pumapatay sa pag-asa at maayos na buhay para sa ating pong mga kababayan. Kaya ako po, lalayas muna, Sir Rox. Mag-aalis muna po ng topak. Hindi po kinakaya ng lusatan ang mapanakit na sakit sa dibdib. Hanggang sa bukas pong muli ang inyong pong Tia Deli. Nagmamahal, katipunera po ng Cavite, bayan po ng mga siga at makikisig. Higit po sa lahat, lahi po ng mga pogi. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong makulit at aswang at Tia Deli. God bless po, Sir Rox. At ingat po palagi. Iwas po sa lusatan. Mahirap ma-overdose. Ay, nakaka Tia Deli. Ikaw nga dyan. Shout out. Sir Rox, hindi po magulo ang ICC. Magulo utak ng mga DD Shame
at demonyong pamilya dahil sa ICC ay fair justice at pinagpahalagahan ang human rights. Kayong mga nasa pwesto, alam nyong basura ang justice system natin at para lang sa mayayaman, hindi para sa mahirap. Totoo yan eh. JTV, good AM tol. Isang buwan pag-uusapan niyang news para mawala ang issue sa flood control. Kung Huawei Pachoy pa pala sa mga family subscriber. Chrisop, shout out. Gusto naman nilang patagalin ang lahat, mga Dutae allies. Totoo yan, Chrisop. Chupista Bunao, shout out. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Lakas ng loob nilang tumakbo sa Supreme Court kasi kaalyado pa nila ang ibang nakaupo sa SC. Nawa po isang araw magising na lang tayo na talagang maparusahan ng totoong mga abuso o nag-abuso para sa hanggang ngayon. Totoo yan, Chubista. 3J Show po. Hello, Sir Rox. O paano yan? Nag-declare na si Puset alias Sarah Jing na ayun nga topic ko ngayon. As if naman, di natin alam. Nag-announce pa ng brew. Alam naman ng taong bayan, tapos di naman pwedeng may question and answer, nag-press con pa, bro. Advance naman yung comments mo. 3J Shop ulit oh. Si Rox, nag-announce na yung bro, tala ko si Tenili para sa pang walang impeachment case. Para bang wala siyang impeachment case na kasalukuyan, baka luto impeachment. Kaya nag-announce ng bro. Yun nga eh. Anyway, kahit patatakbo 2020 dyan, di yan mananalo dahil sa dami ng kanyang kaso. Kahit babugbugin sa social media at press ang mga fake news, sigurado yan, puro fake news ang pabango, ang laman ng mga balita para kay Bruha. Ayan na, spell out ko tuloy. Basta tandaan mo, 3J Shop ka ha. Pag yan nakatakbo, lahat etong nangyari na to, sinasabi ko sa iyo, totoo. Ginago lang nito ang Pilipinas. Oo, itong administrasyon na to. Itong makakatakbo yan, parang naging inutil na lahat ang sakay ng gobyerno. Tangin na. Pati ay Kongreso, Senado, hindi na impeach. Tangin na, anong klaseng kagaguhan yan? 3J Show po. Alam mo, Sir Rox, hindi magulo ang desisyon ng ICC. Ang ICC, organized yan. Hindi yan tulad ng Pinas, na bara-bara, disorganized. Diyan magulo dahil ang mga European, mga yan, organized at sharp, at diyan papetiks-petiks. Ang magulo ay itong mga chinadors natin na nagtatago, pati mga DDS na mal-edukado. Natapos naman ang abogasya. Karamihan sa kanila, kaso nahaw ng virus ni Gong Di na naging mga ulupong. Totoo yan, 3J Shop ka. 3J Shop ulit to. Si Rox, nakinig ako kay Atty. Bueno, yung tungkol sa pagkakasunod-sunod sa paghuli ng mga DDS senators. Sabi ni Atty. Bueno, katatapos ko lang yung pinanood tungkol sa kasusunod. Sabi ni Atty. Bueno, kung ito ba daw intentional o nagkataon lang. O nga naman, Sir Rox, inaalat ang mga chinatong DDS mula kay Dila Villanueva, kay Sexy Jinggoy, kay Bongo Batong. Malamang si Barcollecta rin. Paano yan kung makakulong mga ito? Di nabawasan na mga chinatongs at kampi ni Sara. Paano yan sa abotohan ng Senado kung sakaling magkaroon na ng impeachment trial? Palagi ko, Sir Rox, ito na ang strategy ni BBM. Di halatado at perfecto kasi totoo naman mga flood control scam ang mga China tours na ito. Kaya perfect timing na sila ay kasuhan. Makakulong para mabawasan ang mga China tours sa Senado. Di ba, Sir Rox? Yun nga. Meron akong inaasahan pa dyan na mas malupit. Oo. Mga pakawalang killer. Oo. Magugulo sa Pilipinas. Oo. Sabi ni si Pulong, guguluhin niya ang Pilipinas. Tag dito. Sabi niya, di ba? Hindi niya patatahimikin ang bansang Pilipinas pag namatay si Digong. TJ Show ulit ito. Oy, Sir Rox, kahit hindi mahilig si wife mo ng lakwatsa, ipasyal mo rin siya, lalo na sa Valentine's Day.
Meron ka bang rose teddy bear binigay sa kanya? Naku, Diyos. Ay, naku, Sir Rox. Halika nga at tuturuan kita how to be a sweet husband sa iyong YP at sumaya ka naman si Cecil. Peace tayo, Sir Rox, ha? Hindi, talagang itong sawa ko na to eh. Yung nga ba? Shout out, John Dimao, my friend. Friend, I'm Wingson Dolor Garcia. Shout out sa inyo, mga friend, ha? Eman Escalona na. Ay, nako. May mission accomplished. Hanggang mamayang gabi, baka makaisa pa tayo. Ang dami kasing ganap, no? God bless, mga friend.